Lihim kong kinagat ang aking labi ng marahan niyang himasin iyon habang dahan-dahang umaakyat ang kanyang kamay. Napapasingap ako pero dahil sa malakas na tawanan nila ay hindi naman nila iyon naririnig. Muli ako napatingin kay Bricks at nakita ko ang isang ngisi sa kanyang labi. Dahil sa sitwasyong meron kami ngayon ay aakalain mo lang na ngumingisi siya dahil sa pinag-uusapan dito pero hindi. Dahil may ginagawa siyang milagro sa ilalim ng lamesa. Hindi ko talaga alam na nagtatrabaho sa Vienna sa mga bilyante. Hindi rin kasi siya nagkukukwento. Saang company siya? Ang sabi ni Abby ay hindi naman daw sa kanya under sa Vienna. Biglang katanungan ni Elaine. Pwede bang huwag na nila akong idamay sa pag-uusap nila? Masaya na akong tahimik lang ang buhay ko rito. Except sa pilyong kamay ni Bricks na hindi pinapatahimik ang buhay ko. Mine. Napatingin kami lahat sa kanya na magsalita siya. Kanina pa siya tahimik at ngayon lang talaga siya nagsalita. Namilog ang bibig ni Elaine at tumango-tango. Please, bear with my friend. Overthinker iyan, kaya konting pagkakamali iniisip niya na sobra. Sana huwag niyo siyang pagagalitan masyado. Saniko ko naman sa Elaine. She's exposing me too much. Don't worry about her. She's good at her work. Sabi ni Bricks na parang walang pakialam sa paligid dahil mukhang ang buong atensyon niya ay nasa hita ko. Hindi ba siya natatakot na baka may makakita sa ginagawa niya? Isa pa anong work ba ang tinutukoy niya? Work sa opisina o sa kondo niya? Char. Magaling talaga sa Vienna. Cum laude namin yan eh. Kung kanina inaasar ako ni Elaine, ngayon naman ay para bang proud na proud siya doon. Inismidan ko naman siya. Pwede bang another topic na lang ang pag-usapan nila? Huwag na ako. Naramdaman ko ang pagtingin nilang lahat sa akin. Parang gusto ko nalang tuloy na magtago sa ilalim ng lamesa. Oh, cum laude ka, Ate Vienna? OMG, sa'yo pala ako magpapatutor. Nakangiting sabi ni Brina. Pilit naman ako ngumiti sa kanya. Diyos ko, wag na, baka ako pa maging dahilan ng pagbagsak mo. Dumating na ang pagkain na in-order nila kaya naputol na ang usapang iyon. Maya-maya pa'y napunta sa pagdalaw sa sementeryo ang naging usapan nila. Sa susunod na Sabado na kasi yung araw ng mga patay kaya siguro na pag-usapan. Ako naman ay hindi pa sigurado kung uuwi ba sa amin o hindi. Sa kalagitnaan ng pagkain ko ay tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko iyon at agad na tiningnan ko sino ang caller at nang makita ko na tita ko iyon ay agad ako nag-excuse at tumayo para makalayo sa kanila. Hello tita? Pagbati ko sa kanya. Iniisip ko kung bakit siya napatawag. Hindi naman kasi sila basta-basta tumatawag kung hindi importante. Vienna. Agad akong kinabahan nang marinig kong humihikbi si tita. Tita? Ano pong nangyari? Bakit kayo umiiyak? Natatarantang tanong ko sa kanya. Iha, pasensya ka na tumawag ako ng biglaan. Nandito yung grupo ng mga lalaki na lagi naniningil ng utang nyo. Hinahanap ka. Kailan ka raw magbabayad sa kanila? Kumunot ang noo ko sa sinabi ni tita. Bakit? Kababayad ko lang sa kanila noong akin siya. Kababayad ko lang tita. Hindi niyo ba naibigay sa kanila? Lagi kasi ako nagbapadala kay tita ng pera dahil siya nagbabayad ng mga kailangang bayaran sa Laguna. Kaya nakapagtataka na may naniningil sa amin ngayon. Oo nga, nakabayad na ako, Vienna. Kaya lang bumalik sila at sinasabing kailangan mo na daw bayaran ang kalahati ng natitirang utang mo. Nanginginig ang boss ni tita at bukod pa roon ay may iba't ibang ingay din ako naririnig sa kabilang linya. Kung babayaran ko ang kalahati ng natitirang utang ko, that would be 250,000 since I still have 500,000 pesos to pay from them. Bakit daw po? Nagulat ako nang biglang sumigaw sa takot si tita. Nakarinig din ako ng pagkabasag ng kung anumang gamit. Hindi ko alam yan ah. Kailangan daw nila ng pera ngayon. Nandito sila sa labas ng bahay nyo. Binabasag nila yung bintana ng bahay. Makakauwi ka ba? Maghihintay daw sila sa'yo. Patapos yun ay may umagaw ng telepono kay tita kaya agad na naputol ang tawag. Kinakabahan ko naman ding ibinabana ang cellphone ko. Halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Saan naman ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Kahit na malaki ang sinusweldo ko sa trabaho ko ngayon ay may iba pa akong pinagkakagastusan at ang bigla ang pagsingil sa akin ng ganoong kalaki hindi ko kaya. Napahawak ako sa akin dibdib at pinakalma muna ang sarili bago bumalik kung nasaan sina Elaine. Iniisip ko pa rin yung nangyari kina tita. Natatakot naman ako na baka kapag hindi ako nakauwi at nakapagbayad ay sina tita ang pag-inita nila. Ayokong may madamay na ibang tao.
Nang makalapit ako sa kanila, inaabutan ko silang nagtatawanan. Nilingon agad ako ni Elaine nang mapansin ako. "Oh, sino yun?" tanong niya. Pilit akong ngumiti sa kanila. Kailangan ko magpaalam. Guguluhin lang ako ng kaisipang baka mapahamak si tita kapag hindi pa ako umalis ngayon. Sorry. Something urgent came up. I need to go. Hindi ako makapag-isip na maayos. Parang ang tanging option ko na lang ngayon ay umuwi sa Laguna at harapin sila. Madaan ko kaya sila sa maayos na usapan? I doubt it. Huh? Are you okay, Vienna? Namumutla ka. Puna sa akin ni Heaven. Bakas naman sa mukha niya ang pag-aalala. Ngumiti ako at pilit na nagmukhang maayos ang lagay kahit na nabibiyak na ako sa loob ko. Oo. Thanks and sorry. I have to go. Tiningnan ko si Elaine at tinapik siya sa balikat. Hindi na ako naghintay pa ng mga sasabihin nila at agad na umalis doon. Kailangan ko pa sumakay pa Buendia para makapunta sa sakayan papuntang Santa Cruz. Agad ako nagpunta sa sakayan pa Buendia ngunit mahaba ang pila roon. Gusto kong sumingit na lang pero alam ko naman na hindi tamang gawin iyon. Diana. Nagulat ako nang may humawak sa palapulusuhan ko. Nilangon ko siya at nakita ko si Briggs. Diretso siyang nakatingin sa akin at halata namang inaalam niya kung ano bang nangyayari sa akin. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ko sa kanya. That's not important. Saan ka papunta? Seryosong tanong niya sa akin. Halatang walang gustong sayanging oras. Uuwi ako ng Laguna. Kailangan ko makauwi roon. You should have said so. I would drive you there. Tinangka akong hilahin ni Briggs pero pinigilan ko siya. Hindi niya naman kailangan gawin ito. Briggs, bumalik ka na roon. Okay lang ako. Nang tumingin siya sa akin ay hindi ko na naituloy ang binabala kong sabihin. Napalunok ako. I'm on the verge of crying. Konting tulak na lang talaga ay maiiyak na ako. Ihatid kita. At dahil sa sinabi niyang iyon, hindi na ako umangal. Hindi lang niya ako papunta sa kung saan nakapark ang sasakyan niya. Binuksan niya ang pinto ng shotgun seat at hinintay ako makapasok. Dali-dali naman siyang pumunta sa driver's seat. Paano Sabrina? Hindi mo siya pwedeng iwan doon. Agad na tanong ko nang makapasok siya sa loob ng kotse. Iniatras niya ang sasakyan niya at nag-umpisa ng magmaneho. Hattie or Avi can take her home. She can stay at Sarah's or Heaven's place. She'll be fine, Vienna. Malakas ang pakiramdam ko na kapag umalis ka ngayon dito na mag-isa, ikaw ang mapapahamak. I don't want that to happen. Natulala ako sa sinabi niya. Mabilis ang pagtibok ng aking puso. Bakit ganito, Briggs? Can you stop being nice? Natatakot ako na baka hindi lang simpleng pagkagusto maramdaman ko para sa'yo. Lalo na't alam kong hindi mo naman maibabalik ang kahit na anong nararamdaman ko para sa'yo. Ngumiti na lang ako sa kanya. Sa ngayon ay mas gusto kong ngumiti para ipahuwatig sa kanya na masaya ako sa ginawa niya para sa akin, kesa ang magsalita. Ayokong may masabi na naman akong hindi maganda. Mabilis lang ang naging biyahe namin. Halos 2 oras lang ang itinagal ng biyahe at nasa Victoria na kami. Agad na tumigil ang kotse ni Briggs sa labas ng bahay namin at nakita ko nga roon ang 3 lalaki na may hawak pang baseball bat. Si tita naman ay pinipigilan ang ginagawa nila. Marami ang nakakakita sa mga kapitbahay ko pero dahil ayaw nilang madamay ay nagpapanggap na lang sila na wala silang nakikita. Tita! Hindi ko na hinintay si Briggs at agad na pumunta na kina tita. Niyakap naman ako nila tita at hinarap ko yung 3 lalaki. Kailangan mo bayaran ang utang ng tatay mo sa amin. May 250,000 pang natitira sa utang niyo. Kailangan namin ng kalahati noon. Sabi sa akin ng isa. Huminga ako ng malalim at hinarap siya. Hindi ganyan ang usapan natin. Nagbayad na ako para sa buwan na ito ah. Lakas loob ko sabi sa kanila. Alam kong hindi na dapat ako manlaban pa pero saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Kami ano pa utang kaya kami masusunod. Kailangan ni boss ng pera kaya kailangan mo magbayad ngayon. Saad niya sa amin. Napaatras ako ng tangkain niya akong takutin gamit ang kanyang hawak na baseball bat. Wala akong ganoong kalaking pera sa ngayon. Wala na rin naman ang magagawa pang pagsisinungaling ko. Baka lalo lamang lumaki ang problema kapag tinangka ko magsinungaling sa kanila. Napairap sa hangin yung isang lalaki at para bang hindi siya naniniwala sa aking sinabi. Hinawakan naman ni tita ang kamay ko. Halatang natatakot na baka may hindi magandang gawin sa akin ang 3 lalaki. May lumapit pang isang lalaki sa lalaking kausap ko at bumulong dito. Napapangisi naman ang lalaki habang pinagmamasdan ako. Pwede.
Feeling ko naman ay papayag si boss, sabi ng lalaki habang inoobserbahan pa rin ako. Humakbang siyang papalapit sa akin at agad naman ako nag-iwas sa kanya nang hawakan niya ang buhok ko. Magkano pang perang mayroon ka ngayon? Baka pwede namin kausapin si boss na yun na lang muna ibayad mo at ang katawan mo. Lalayo pa lang sana ako sa kanya dahil sa takot ko sa sinabi niya nang marahas niya akong hawakan sa braso. Magsasalita pa lang sana ako upang magmakaawa na huwag nilang gawin iyon sa akin nang makita kong may humawak na sa braso ng lalaki. Sabay kaming tumingin sa kanya at nakita naming si Bricks. Madilim ang kanyang mga matang nakatingin doon sa lalaki. Don't touch her with your filthy hands, you asshole! Alam ko na galit siya. Sa tono ng pananalita niya ay hindi mo maitatanggi iyon. Gago ka! Bitiwan mo nga ako! Tinangka niya labanan sa Bricks ngunit kikilos pa lang siya ay agad na siyang sinutok ni Bricks sa mukha. Natumba ang lalaki at agad naman siyang nilapitan ng mga kasama niya. Nabitawan din niya ang hawak niyang baseball bat kaya yumuko sa Bricks upang kunin iyon. Napansin ko rin ang pagdugo ng ilong na lalaking sinuntok ni Bricks. This is nice, si Bricks habang nilalaro yung baseball bat na dinampot niya. Want to try playing baseball? I can do a home run using your head. Kalmado ngunit nakakapanindig balahibong dagdag niya. Napalunok naman ako, maging ako ay natatakot. Naniningil lang naman kami ng utang. Harataman takot na sila kay Bricks ay nagawa pa rin nilang magpanggap na matatapang. Huminga na malalim si Bricks bago ihagis pabalik sa kanila yung baseball bat. Really? It seems to me that you're harassing them. I can call the police for that. You know? Muling bumuntong hininga si Bricks. Magkano kailangan niyo? Agad akong lumapit kay Bricks. Alam kong binabalak niya. Tinangka ko siyang pigilan ngunit hindi niya ako pinakinggan. Kailangan namin ng 250,000. Yun na lang ba ang utang ni Viana? How much is the total? So you can stop harassing her. Pagputol ni Bricks sa kanila, tumayo na yung tatlong lalaki at hinarap si Bricks. Kalahating milyon. Sagot ng mga ito. Kinuha ni Bricks ang kanyang cellphone at nakita ko ang pagbubukas niya ng online bank niya. Hinigit ko ang damit niya. Inaasahang mapigilan siya pero hindi niya pinansin. Kinuha ni Bricks ang mga kailangan detalye niya and he transferred the money. It's done. Wala na siyang utang sa inyo kaya hindi niyo na kailangang bumalik dito. Humakbang si Bricks papalapit sa kanila na agad naman nilang ikinaatras. Inaasahan ko na hindi na kayo magpapakita sa harapan niya dahil kapag nalaman ko na ginugulo niyo pa rin si Viana, hindi ko lang gagawin bola na baseball ang ulo niyo. Your heads will roll onto the ground like it's a dumb bowling ball too. At dahil sinabing yun ni Bricks ay tumakbo na sila papalayo. Huminga naman ng malalim si Bricks at tumingin sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at naluha nang makita ko ang mukha niya. Uuwi ka pa ba ng Manila? Baka gabihin kayo sa daan. Balita ko'y uulan pa naman mamaya. Ipagpaliban nyo na muna ang pagbalik nyo ng Manila. Baka abutin pa kayo ng malakas na ulan. Sabi ni tita habang pinapakain kami ng niluto niya. Hindi naman ako masyadong nakakain dahil busog pa ako. Bukod pa roon ay wala akong gana. Salamat po. Pinagmamasdan ko lang sa Bricks na panay ang ngiti kay tita sa tuwing inaabutan nito ng pagkain o maiinom. Bakit ba siya ngumingiti? Hindi naman siya ganyan sa iba. Batukan ko siya ng isa eh. Napatingin naman ako kay tita na tuwang-tuwa kay Bricks. Tumitingin-tingin pa ito sa akin at nagta-thumbs up. Hindi ko naman alam kung ano ibig sabihin ng ginagawa niya. Ang sarap niyo pong magluto, ma'am. Bumalik ang tingin ko kay Bricks at napangiwi ako sa sinabi niya. Sip-sip. If I know, hindi naman siya ganyang makapag-usap sa ibang tao. Para namang kinikiliti si tita kaya napasimangot ako. Naku, masyado ko namang formal iho. Tita na lang. Iwinagayway pa ni tita ang kanyang kamay na parabang nahihiya siyang tinawag siyang ma'am ni Bricks. Ngumiti naman si Bricks at tumango. Tahimik lang ako habang pinagmamasdan silang dalawa. Hindi ko pa rin maintindihan paano sila nagkakasundo. Napatingin sa akin si Bricks at tumaas ang kilay nang maabutan niyang nakangiwi ako at hindi ginagalaw ang aking pagkain. Why aren't you eating your food? Nagtatakang tanong niya. Bakit siya nag-i-English ngayon? Samantalang kanina ay nagtatagalog naman siya habang magalang na nakikipag-usap kay tita. Usog ako. Matipid na sagot ko sa kanya at umismid. Hindi ko pa rin matanggap na binayaran niya ang natitirang utang ko sa mga mokong na iyon na parabang bariya lamang. Well, for him, I guess. Nagulat ako nang may nakatutok na kutsara sa aking bibig.
Tiningnan ko siya at sinalubong ako ng maamon niyang muka. Bakit siya nagpapakyut? Hindi ko maintindihan. Huwag niya akong daanin sa pangaamon niya ha. Baka bumigay na talaga ako. Hindi na ako nakaangal pa at sinubo yung laman ng kutsara. Ngumiti naman ito sa akin. Halos pumikit ang kanyang mga mata dahil dito. Nakakaloka. Matapos yun ay umalis na si tita at naiwan na kami sa loob ng bahay namin. Naghugas ako ng pinggan na pinagkainan namin kanina. Habang nakatalikod ako ay may naramdaman akong yumakap sa akin mula sa likod. Napabalikwas pa ako ng konti pero kumalma rin ang maamoy ko ang bango ni Bricks. Hindi ko na lang siya pinuna at nagpatuloy sa paghuhugas ng pinggan. Tahimik lang kami sa ganoong posisyon nang marinig ko ang pagpatak ng malalaking butil ng ulan sa aming bubong. Kasunod noon ay ang malakas na pagbuhos ng ulan. Tama nga si tita. Uulan nga talaga. Are you staying here for tonight? Matapos kong hugasan ng huling plato ay humarap ako sa kanya. Nakasandal ako sa lababo habang siya'y nakayakap pa rin sa akin. Why is he so sweet? Tomit, wala naman kaming label. Why? Do you want me to leave? May sinabi ba ako? Inarapan ko siya dahil sa sinabi niya. Hindi ko lang talaga mapigilan. Why is he acting so strange? Natatakot ako. Hindi. I mean, tinatanong ko lang kasi ayusin ko yung kwarto para matuluyan mo mamaya. Nagpunas ako ng kamay dahil basa iyon. Inilapit niya naman ang mukha niya sa akin pero hindi naman niya ako hinalikan. Ay, I was expecting a kiss. Huwag na. Sa kwarto mo nila ako matutulog. We can share a room. Napanguso ako sa sinabi niya. Kinikilig na naman talaga ako. Pero kasi kapag hindi niya tinigilan ng ganito, mahuhulog ako ng mas malalim sa kanya. Ang ending ay hindi naman niya ako sasaluhin dahil panay lang naman ang panlalandi ang alam niya. Alam kong hindi ako ang babaeng titibag na mga naging desisyonan niya sa buhay. Nakapag-desisyon na siyang ayaw niya ng commitment at magpapakasal na lang sa kung sinong ihain sa kanya ng mga magulang niya at nakasisigurado naman ako na hindi ako kabilang doon. Hasa pa ako, no? May pamalit ka ba? Hindi naman siya pwede matulog ng ganito ang damit niya. May damit pa ata kami rito na magkakasya sa kanya. Hindi sumagot si Bricks at tiningnan lang ako. Hinawakan ko ang kamay niya at tinila siya papunta sa kwarto ko. Binuksan ko yung drawer ko para hanapin yung mga damit ni Oliver na naiwan niya rito. Nang magawa kong mahanap iyon ay nilingon ko si Bricks. Napatigil pa ako nang mapansin ko na inoobserbahan niya ang kwarto ko. Your graduation pictures? Napalingon ako sa tinutukoy niya. May malaking frame kasi na nakasabit sa kwarto ko kung saan nakalagay ang graduation picture ko. May maliliit na pictures pa roon sa lower part ng frame. Tumango naman ako at nilapitan siya para iabot yung damit at shorts na maaari niyang suotin. Mas malaki ang katawan niya kay Oliver kaya paniguradong sobrang fit yung t-shirt ni Oliver pero wala naman kaming ibang choice. Kanino mga ito? Pagtatanong niya nang mapansin ang iniaabot ko sa kanyang mga damit pamalit. Mga naiwang damit ni Oliver. Kinuha niya agad iyon sa aking kamay at naglakad patungo sa basurahan sa kwarto. Itinapon niya iyon doon. Nagulat naman ako sa ginawa niya kaya nilapitan ko siya. Why did you throw that away? Hindi ko maintindihan ay kinikilos niya. Nakita ko pang kinuha niya yung alcohol sa ibabaw ng drawer ko. Why are you still keeping his things? You should throw them all away and burn them. Kalmado ang tono niya ngunit may kakaiba rito. Hindi ko naman pinansin iyon. I don't want to overanalyze his actions. Ayokong umasa. Alam ko naman kasing wala. Imposibleng nagsasalo siya. Malay ko bang magbibreak kami. Isa pa hindi naman ako madalas umuwi rito kaya wala akong oras gawin iyon. Bakit ba namin pinagtatalunan ng gamit ni Oliver? Kinagat niya ang kanyang labi. Halatang nagpipigil na magalit. Bakit siya magagalit? Wala namang nakakagalit sa pagpapahiram ko sa kanya ng gamit ni Oliver. Huminga ng malalim si Bricks at kinuha sa kanyang bulsa yung susi ng kotse niya. Tinalikuran niya na ako at lumabas siya ng kwarto. Bumigat ang aking pakiramdam dahil sa ginawa niya. It's so easy for him to leave me. Sabagay wala naman kasi siyang obligasyon. I'll just go get my gym bag in my car. Wait for me here. Hindi ko agad na proseso ang kanyang sinabi. Nabigyan linaw lamang ang mga salita niyang iyon na makaalis na siya at mawala na siya sa paningin ko. Shit, masyado ako nag-iisip. And why am I being emotional? Walang tigil ang pag-ulan. Sobrang lamig din ang paligid kaya't nagdesisyon ako na mag-long sleeve. Ayoko masira ang tulog ko dahil nangangatog ako sa lamig. Lumabas ako ng banyo matapos ko makapaglinis ng katawan.
Tapos na rin ako mag-toothbrush. Bumili na nga lang kami ng toothbrush ni Bricks sa Pure Gold para may magamit siya. Bukod pa roon ay namili na rin kami ng ilang magagamit namin para bukas, katulad ng pagkain. Naabutan ko siyang nanonood ng TV. Mabuti na lang at hindi pa pinuputol yung cable. Kumunot ang noo ko nang mapansin kong sa Netflix siya nanonood. I don't remember owning a Netflix account. Nilingon niya ako at ngumiti. Tinapik niya naman iyong tabi niya. Hindi na ako nagdalawang isipan na maupo sa kanyang tabi. Inakbayan niya ako at mas lalong pinagdikit ang aming katawan. Naramdaman ko naman ang kanyang ilong sa tuktok ng ulo ko na tila inaamoy iyon. Nakailang movies din kami bago namin mapagdesisyon pumunta na ng kwarto. Hinigit ko pa siya patayo ng sofa dahil tinatamad pa daw siyang tumayo. Arte naman talaga. Binuksan ko na ang pinto at agad kong naramdaman ang lamig dahil sa aircon. Binuksan ko pa rin iyon kahit malamig na ang panahon. Nahihiya kasi ako kay Bricks na baka ang malamig sa akin ay mainit pa rin sa kanya. Nahiga na siya sa kama. Ako naman ay nag-apply pa ng overnight lotion ko. Ramdam ko ang paninitig ni Bricks sa akin. Ganun pa man hindi mangyayari ang gusto niya dahil mali ang kalkulasyon ko. Bukod sa hindi pala safe day ang araw na ginawa namin iyon, ay nararamdaman ko ng papalapit na ang dalaw ko. Mahirap na, baka mamaya ay may mabuo na hindi inaasahan. Mabuti na nga lang at nagkakasintomas ako na magkakaroon ako ng dalaw ngayong buwan. Ang hirap kasi kay Bricks, he always release it inside and doesn't want to use a condom. Ewan ko ba dyan? Ganito ba siya sa ibang babae niya? Buti wala pa siyang nabubuntis. Nahiga na ako sa tabi niya. Ipinatong kong aking ulo sa kanyang braso. Mas inayos naman niya ang kanyang pwesto para mas mapalapit ako sa kanya. Hindi ko tuloy maiwasang mapaisip. Lahat ba ng babae ni Bricks ay ganito niya itrato? Kasi kung oo, hindi na ako magtataka na may mahuhulog talaga ang loob sa kanya. Ang ipinagtataka ko lang ay bakit ganito pa rin siya kahit nalaman niya na may nararamdaman ako sa kanya. Hinihintay niya bang mas mahulog ako sa kanya bago niya ako iwanan? Saklap naman. About the money, babayaran ko yun. Bulong ko habang nakayakap din sa kanya. Rinig ko pa rin ang bawat patak ng ulan. Ang sarap tuloy matulog. Ganun pa man, kapag ganitong panahon ay hindi ko maiwasang malungkot at maglakbay ang aking diwa. Habang kami ay may sinisilungang bubong sa tuwing umuulan, ay may mga taong nasa kalsada lang dahil wala silang ibang pwedeng puntahan. If only I can help them, I will. Sa tuwing nakakakita nga ako ng mga taong ganoon ay hindi ko maiwasang mapaluha na lang. Hindi ko kaya, nadudurog ang puso ko. Ay, sobrang emosyonal ko ngayong araw. Kung ano-ano tuloy ang naiisip ko. Don't think about it. Kahit nasabihin niya iyon ay hindi ako mapalagay. Ngayon ay sa kanya na ako may utang. Natahimik kaming dalawa. Ipinikit ko na naman ang aking mga mata. Ang pakiramdam ko kapag nasa tabi ko si Bricks ay ligtas ako at walang mangyayaring masama. If only I can stay with him forever. But I know I can't. Soon, he will meet someone he will truly love. Or if not, someone will be introduced to him by his family and they will get married and create a family. While me, on the other hand, hindi sigurado sa kalalagyan ko. Magiging maayos ba ako sa mga oras na dumating ang araw na iyon? I don't know. Umaasa ako na oo. For Bricks, I am nothing but a face. Alam ko na nandirito lang ako para sa development niya o bilang isang pampalipas oras. I don't truly care. Masaya na ako na ganito kami ngayon. At least, alam ko kung ano talagang lugar ko. Diana, are you still awake? Nang marinig ko ang boses niya, iminulat ko ang aking mga mata. Tumango ako at nagangat ng tingin sa kanya. Tanging ang ilaw lamang sa gilid ng aking kama ang nagbibigay liwanag sa buong silid. Bakit? Tanong ko. Ibinaba niya rin naman ang kanyang tingin sa akin kaya't nagtamang aming paningin. There will be a party for Tito Lucio. Gaganapin na yun sa February 13. That's Saturday. Do you want to come with me? Tanong nito sa akin habang nilalaro ang buhok ko at hindi kaagad ako nakasagot. Para akong natulala sa sinabi niyang iyon. Nakita ko ang pag-iwas ng tingin ni Bricks dahil ata sa hindi ko agarang pagsagot. Mukhang nahihiya siya sa itinanong niya. Bakit ako? Kung kailangan niya ng partner ay may mas maayos naman siguro siyang babae na maisasama. Hindi yung kagaya ko na nobody. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Bricks dahil sa sinabi ko. And why not you? Binalikan niya ako ng isang tanong na hindi ko rin naman alam kung paano sasagutin. Ngumuso lang ako at nag-iwas na ng tingin sa kanya. If you need a partner, siguro naman ay
may mas maganda kang babaeng kakilala, you can invite one of your women. Mas maganda kung mga babaeng may magandang family background ang isasama mo. Kapag ako kasi, ay baka mapahiya ka lang. Isa pa baka isipin nila na may ibig sabihin sa relasyon natin. Hindi naman kasi tamang isama sa mga ganong okasyon na isang empleyado, hindi ba? Gusto kong sumama. Pakiramdam ko ay ang espesyal ko para yayain niya ako doon. Masaya ako, ngunit nahihiya ako. Nahihiya ako para sa kanya. Ano na lang sasabihin ng ibang tao kapag nakita kami magkasama? Ayokong ipahiya siya. I don't like what's coming from your mouth right now. Seryosong sabi niya. Lalo akong nakaramdam ng lamig dahil sa boss niyang iyon. Nagangat ako ng tingin sa kanya. Tinatangkang depensan ang sinasabi ko. Ikaw lang naman ang iniisip ko. Why are you undervaluing yourself? Bakit parang kailangan mo ikumpara pa ang sarili mo sa ibang babae? Ikaw ang gusto ko isama. Isn't that enough? Giit niya. My eyes went wide open after hearing those words, having mixed emotions of happiness but sadness. Hanggang saan mo ko pahuhulugin sa'yo, Briggs? Hanggang sa wala na bang matira sa akin? Na kapag iniwan mo ako'y madudurog ako? Please, if you can't return my feelings, don't dig in deeper. Kung maaari ko lang sana sabihin iyon sa kanya. I felt his palm gently cupping my cheeks as he slowly and carefully caressed them. I closed my eyes, savoring that magnificent feeling and guiltiness I'm feeling because of his touch. Don't compare yourself to other women again. You're different from them, Vienna. Ikaw ang gusto ko isama kaya huwag mo akong pagtulakan sa ibang babae. If you're not coming with me, then I'm going alone. If I can, I will not attend the party. Kinagat ko ang aking labi dahil sa sinabi niya. My heart is melting. Pwede bang tama na? Pakiramdam ko'y sobrang lalim lang ng nahuhukay ng nararamdaman ko para sa kanya dahil sa mga sinasabi niya, kahit alam ko maaaring wala namang halaga iyon para sa kanya. Halos ibuon ko ang mukha ko sa kanyang dibdib. No, I'm contented. Kung ano mang mangyari sa hinaharap, I will save the thinking later. Sa ngayon, hayaan niyo muna ako maging masaya kahit sa mga simpleng salitang galing sa kanya. Naginat ako nang matapos ko ang paglalodge ng mga dumating na shipments. Sa trabaho talaga naming ito ay wala kang dapat sayangin na oras dahil kung mabagal ka tamad, pera lagi ang mawawala sa kliyente mo. Magpapapirma lang ako kay sir. May ipasasabay kayo? Umiling naman silang dalawa kaya nagpunta na ako sa opisina ni Briggs. Nakangiti ako. Halatang maganda ang mood ko kahit na nararamdaman ko na ang pananakit ng aking puson. Mabuti na lang at handa ako kung sakaling datnan ako. Kumatok na ako sa opisina ni Briggs at pumasok nang bigyan niya ako ng permiso. Nung una ay tinitingnan niya pa kung sinong kumakatok at nang makita niya ako ay agad siyang ngumiti. Para naman akong kiniliti sa pagngiti niyang iyon. Ano ba yan, Briggs? Huwag mo akong pinapakilig. Nagwawala mga demonyo ko sa tiyan. May papipirmahan lang po akong mga sad, sir. Sabi ko sa kanya sabay abot ng mga entry na nilodge ko kanina. Wala pa akong illegal na shipment na dumarating kaya nakakahinga pa ako ng maayos. Bakit nga ba tinawag na sad ang dokumentong ito? Tanong niya sa akin habang pinipirmahan ang 5 entry na dala ko. Gusto kong matawa. Marami akong nababasa ang hugot sa forum ng mga customs broker tungkol sa dokumentong iyan. Kasi sir, nakakasad siya, lalo na kapag mabagal ang processing o ang response sa E2M. Napatigil siya sa pagpirma at tumingin sa akin. Kinagat ko naman ang labi ko dahil nahihiya ako sa sinabi kong iyon. Halata naman na hindi niya nakuha ang joke. Napatingin akong muli sa kanya nang marahan siyang tumawa at umiiling pa. Hindi ko rin naman mapigilan na mapangiti habang pinagmamasdan ang pagtawa niya. Inaasahan kong iaabot na niya sa akin ang mga dokumento ko nang mapansin kong hindi niya iyon ginalaw sa kanyang lamesa matapos niyang pirmahan. Ibinaba niya rin ang hawak niyang ballpen bago tumingin sa akin. Come here. Inabot niya ako ngunit medyo malayo ako sa kanya kaya ako ang lumapit sa kanya. Nang makalapit ako'y hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako ang papaupo sa kanyang kandungan. Napasigaw pa ako sa gulat dahil hindi ko inaasahan na gagawin niya ito. Ipinatong niya rin ang magkabilang braso ko sa kanyang balikat. His snuggles through my neck and stifle moan escaped from my mouth. You smell so nice. Komento niya habang ibinabaon pa rin ang kanyang mukha sa aking leeg. Napapapikit man ako at nadadala sa kanyang ginagawa ay marunong pa rin ako magpigil. Ayoko mapahama kaming dalawa dahil sa ginagawa niya.
Sir, not in the office. Someone might see us. Naputol ang aking sasabihin ng mapaungol ako muli dahil sa paghalik niya sa akin leeg. Napatakip naman ako sa aking bibig. Natatakot na baka marinig sa labas ang aking ginagawang ingay. Sir, you're still calling me that? Kinagad ko ang labi ko sa sinabi niya. Damn it, it's so sexy. Halos dambahan ko siya dahil lamang sa boses niyang iyon. I may have a voice fetish. Shit. Bricks. Napatalon ako at napatigil naman siya sa ginagawa niya nang biglang may kumatok mula sa labas. Dali-dali akong tumayo at kinuha na yung mga dokumento. Inayos ko na rin ang sarili ko. Si Bricks naman ay natatawa lamang sa akin pagkataranta. Bumukas ang pinto at sumilip si Rebecca. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Ngumiti rin ako sa kanya at naghahanda ng umalis. Sana ay hindi niya halatang kinakabahan ako. Sir, nandito na po si Sir Bernard. Anunsyo ni Becca. Tumingin ako kay Bricks at nagpaalam na. Tinignan niya rin ako at bahagyang umiling. Nanlaki ang mata ko dahil nagpapaawa pa siya sa akin na huwag umalis. Gago ba siya? Hindi ko na pinansin iyon at naglakad na. Sumabay na ako kay Becca papalabas ng opisina ni Sir. Wala naman sinabi o tinanong sa Becca kaya isipin ko na lang ngayon na wala siyang alam.